tingnan mo mabuti. For example, pakitaan po kita. If you're going to take a look on existing futures prices, ayan o. Makikita mo sa futures price ng Nasdaq, negative 1.13% eh. Ibig sabihin, alam na ng market na pag nag-open ng market ng 9:13, bagsak ang Nasdaq. Which is something na nangyayari naman talaga. So ganun ang mangyayari ngayon, bababa ka lang ng isang level, stock level na, hindi na siya index level. Stock level, okay, punta mo dun sa pre-market. Pagpunta nyo sa pre-market open, ayan. Stock level, magiging 220 price on opening August 18. So pwedeng ito na ngayon yung nakikita mo ngayon sa futures, sa exchange ninyo. Ngayon, pag nag-open ang spot price, it can hit the 220. Ano bang price ni Nasdaq ngayon? Ni Nvidia. O 220 na nga. 220 na. 0.97. Nauna ka na. Napasok mo na doon sa taas sa 223 confirmation. Nauna ka na, ahead ka sa lahat. Right? That's the beauty of futures. No? So, yes, you can expect the spot price to follow the futures price. Yes. Nakalagay na rin kasi yan naman doon sa broker or exchange ninyo. Makikita nyo na rin naman yan doon, Kamiranda. Sa pre-market open, you're going to see 220, Kamiranda. Dahil po ba na ma-monopolize ang crypto market kaya lipat na? Actually, well, you can say that, no? Kasi yung mga institution ngayon, isa sa mga gusto ko mapansin nyo po, Kamiranda, more FUD to come to retailers habang kinakamkam na ng mga institution ang Bitcoin through ETF wrapper. Pansin mo? Yung mga pinopost ko lately, mapansin nyo yan, Kamiranda, ang dami na pong mga institutions ang nafo-FOMO on Bitcoin ETF.